Mia was disappointed and guilty nang una niyang makilala ang pinsan ni si Jake na katulad niya ay isa ring doktor. Minsan na nga lang siyang magkagusto at sa pinsan pa pala niya. Alam niyang bawal, pero paano niya pipigilan kung ang nararamdaman niya ay totoo at malalim? Sino pong Jake, Mami? Tanong ni Mia sa kanyang mami habang kausap ito sa telepono. Nasa bakasyon ngayon ang magulang niya at may inuutos sa kanya ang ina. Tahimik kasi rito. Ang isang kamay ay nasa bulsa ng suot niyang doctor's robe. Ang anak ng tita Elvera mo at ang tito Rodrigo mo. Huwika naman ang mami niya mula sa kabilang linya. Naririnig niya sa background ang boses ng daddy niya. Napangiti siya. Masaya siya. Mukhang nag-i-enjoy ang mga magulang niya sa pinuntahang lugar. Pinapasundo sa kanya ng ina ang pinsan niya raw sa airport. Ngayon kasi ang dating nito galing sa ibang bansa kung saan ito lumaki at naninirahan ang tita at tito niya na younger brother naman ng daddy niya. Okay po, Mami. Huwag mong paghihintayin doon sa airport ang pinsan mo. Ha, Mia? Paalala pa nito. Yes, Mami. Aagahan ko po ang pagpunta roon mamaya. Uwi ka naman niya rito. Napabuntong hininga naman ang mami niya. Okay, walang ibang susundo sa kanya kung hindi ikaw lang. Huling habili naman ito. Yes, Mami. Bye. Binaba niya ang cellphone at naglakad na sa mahabang hallway ng hospital. Her family owns this hospital and she's a doctor too. Katulad ng kanyang mga magulang at ng kanyang nakakatandang kapatid. Hindi nga lang gaya ng mga ito na parehong mga surgeons. Doktor naman ng mga bata si Mia. Iyon ang pinili niya. Doc, agad ngumiti sa kanya si Dr. Charmaine. Nang makasalubong niya ito. Pamangkin din ito ng ubi ng asawa ng kanyang kuya. At naging magkaibigan na rin silang dalawa ng doktora. Hi, bati naman niya rito. Ilang sandali sila nag-usap habang papalapit sa office. Klinik niya sa ospital. Nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Pagkatapos magbatian. Nag-retouch lang siya ng konti at kinuha na niya ang bag niya at susi ng sasakyan. Lumabas siya ng malaking hospital patungo sa parking lot. Pumasok siya sa kotse niya at nag-drive na patungo sa airport. Sinasabayan ni Mia ang music na pinatutugtog niya sa loob ng kanyang sasakyan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya makarelate sa kantang iyon. Thank you sa next ni Ariana Grande dahil wala pa naman siyang nagiging ex. Never pa siyang nagka-boyfriend. Masyadong stricto ang daddy niya at mataas ang expectation sa kanila ng kuya Tristan niya. Kaya naman halos sinubsob na lang ni Mia ang sarili sa pag-aaral noon. Ayos lang din naman. Dahil ngayon ay nakapagtapos na siya at isa na ngang doktor. Katulad ng kanyang kapatid ay successful na rin ito. Kaya tingin niya ay tama lang ang pagiging mahigpit ng mga magulang nila sa kanilang magkapatid. May bagay na hawak si Mia kung saan nakasulat ang pangalan ng sinusundo roon sa airport. Hindi pa niya namimit ang pinsan niyang ito. Sa States kasi talaga nakatira ang tito Rodrigo niya at ang pamilya nito. At ngayon pa lang din uuwi rito sa bansa ang nag-iisang anak nito, isa ring doktor. Iyon lang ang alam niya. Ilang sandali pang nakatayo lang si Mia sa matiyagang naghihintay nang unti-unti siyang natigilan at naramdaman ang pag-awang ng sariling labi niya. Parang biglang bumagal ang lahat ng galaw sa paligid. At natuon lang ang mga mata niya sa iisang tao. Tinutulak ng gwapong lalaki ang sarili nitong mga bagahe. Mukha itong anghel na kabababalang galing sa langit. Parang may kung anong liwanag ang nakapalibot sa pagkatao nito. At ngumiti ito sa kanya. Huli na nang ma-realize ni Mia na nasa harapan na pala niya ang lalaki. Nasa hawak niya ang tingin nito. Kung saan naroon malamang ang pangalan nito. Natatarantang ibinaba ni Mia ang hawak at pilit kinakalma ang sarili sa paghuhurmentado ng puso niya. Hi,
Hindi niya malaman ang gagawin. Hindi niya malaman kung paano ito babatiin. Ilang sandali siyang napatitig sa lalaki. "You're my cousin, Mia?" Kahit ang boses nito ay parang nakakaakit. Ano? Nanibago si Mia sa mga naiisip niya. Nag-iisang anak ito ng Tito Rodrigo niya, si Jake Anthony de la Cuesta. At pareho pa sila ng apelyido. Mia na lang. Napatango naman si Jake at ngumiti sa kanya. Bahagya siyang tumikim bilang pagsasaway na rin sa sarili. "Let's go?" Aya niya pagkatapos ng ilang sandali. Muli itong tumango at sumunod na sa kanya palabas ng airport. Mariin siyang napapikit. Napamura siya sa kanyang sarili. Pumasok sila sa sasakyan matapos mailagay sa compartment ang luggage nito. Nagsuot ng seatbelt si Mia at naghanda na mag-drive. Ganun din naman ang ginawa ni Jake. "By the way, you can call me Kuya Jake. I'm years older than you, right?" Sinulya pa naman ni Mia ang lalaki. Yeah, hindi pa rin halos talaga siya nakaka-recover sa nangyari kanina sa airport. "Sa inyo raw din muna ako mag-stay," sabi ni Mami. "Okay lang ba yun sa'yo?" Muli niya itong sinulyapan mula sa pagmamaneho niya. "Nagtatagalog ka?" Nakangiti itong tumango sa kanya. "Yap." Nagpaturo rin ako kay Mami. Napatango-tango naman si Mia. "Wow, nice." Napangiti rin siya. "Oo naman. You can stay in our home." Kaming tatlo lang din naman nila Mami at Daddy ang nakatira roon. Kasama ang ibang kasambahay. Ang kuya ko kasi bumukod na. Kasama ang kanyang anak and fiancé. Malapit na rin siyang ikasal. Kwento naman ni Mia. "Tristan?" "Yes." Napatango naman si Mia. "Kilala mo ang kapatid ko?" Bahagyang umiling naman si Jake. "Hindi ganon. Nakwento lang kayo sa akin ni Dad." Napatango-tango naman si Mia. "At yung kanyang anak?" Wika naman ito. Nakangiti siyang sumulyap sa lalaki. "Ang totoo, gustong-gusto ko ng bata. Yun ang rason talaga kung bakit pediatrician ang kinuha ko." Wika naman niya. Pareho pa pala sila. Naku, saka sukuan mo rin ang kakulitan ni Tristin. Napakapilya ng batang yun. Nakangiting aniya ng inalala ang pamangkin. "Ayos lang, I can handle." "Kailan ko ba siya pwedeng makilala?" "Madalas din naman bumisita sila kuya sa bahay." Sagot naman ni Mia. Bakit ba parang hindi pa rin siya makapaniwalang magpinsan nga sila ng lalaking ito? Nang maipark na niya ang kanilang sasakyan, maagap namang sumalubong sa kanila ang mga kasambahay para na rin tumulong sa pagbababa ng mga gamit ni Jake mula sa back compartment ng sasakyan niya. Gayon lang yata na-attract si Mia sa isang lalaki at sa pinsan pa talaga niya. Marahas siyang napabuntong hininga. "Ito yung magiging kwarto mo." Dinala ni Mia si Jake sa magiging kwarto nito sa bahay nila. Katabi lamang ito ng kwarto niya. Hindi siya ang pumili nito, kundi ang mami niya na muli siyang tinawagan kanina lang para ipaalam na pinahanda na nito sa mga katulong ang magiging silid ng pinsan niya. "Don't worry, ma'am. Ako na ang bahala. Mag-enjoy lang po kayo ni Daddy dyan sa vacation po ninyo." Dahil parang masyado itong aligaga para sa pinsan niya. "Thank you, sweetheart. Palagi mong samahan ang pinsan mo sa mga lakad niya, okay? Magsabay na rin kayo sa pagpasok sa hospital. I'll be working there." "Sure, Mami." Mabilis niyang tugon sa mga bili nito. "And lastly, Iha, parang hindi nito masabi ang paghuling bilin." "Ano po yun, Mami?" "Well, if possible, keep your cousin away from strangers." Para hindi nito siguradong sabi. Hindi napigilan ni Mia ang matawa. "Ma'am," napabuntong hininga naman siya. "Hindi na bata si Jake. Mas matanda pa nga siya sa akin. Ka-age siguro siya ni Kuya.
Ang word naman ang sinasabi mo, Mami. I know, Iha. Basta, ikaw na ang bahala sa cousin mo, ha? Mas mabuting ikaw lang ang palagi niyang nakakasama. Kumunot naman ang noo ni Mia sa mga sinasabi ng ina. Ma'am, for now, Iha, for now. Of course, magkakaroon din naman siya ng kaibigan sa hospital. Mga kapwa niya, doktor. Muli siyang napabuntong hininga. Basta, sabihin mo sa akin ang lahat, okay? Yung mga nangyayari sa pinsan mo. Mga ginagawa niya diyan, araw-araw. Talaga, Mami? Hindi siya makapaniwala. Huwag nang madaming tanong, Mia. Sumunod ka na lang. Ito rin ang utos ng daddy mo. Okay. Mukhang gagawin pala siyang babysitter ng magulang niya para kay Jake, sa pinsan niya. Muli naman siya napabuntong hininga bago sumunod sa ikalawang palapag ng malaking bahay kung saan nauna na si Jake kasama ang mga kasambahay na may dala ng mga gamit nito. Napakaganda naman. Ngumiti naman si Mia. Pinabago pa ni Mami ang interior nitong room. Sana maging comfortable ka naman. Of course. Tita Elizabeth is so thoughtful. Sabihin mo sa kanya, ha, thank you. Nakangiting tinanguan ni Mia naman ang pinsan. I think kailangan mo na magpahinga. Kagagaling mo lang sa biyahe. Ipapatawag ka na lang dito mamaya kapag handa na ang dinner. Tumango naman si Jake. Yeah, medyo pagod nga ako. Ngumiti ito sa kanya. Thanks, Mia. Lumunok muna siya bahagya bago tumango-tango at walang pasabing lumabas sa silid nito. Pabagsak siya nahiga sa kanyang kama habang paulit-ulit na sinasaway ang sarili. Hindi niya na maalala kung na-experience ba niyang magkaroon ng kahit crush noon man lang. Masasabi na nga niyang bago sa kanya ang mga nararamdaman niya ngayon para kay Jake, para sa pinsan niya. Hindi na malaya ni Mia na nakatulog na pala siya. Dapat ay babalik siya sa hospital. But since wala na rin naman siyang importanteng gagawin doon, ay hinayaan na lang niya ang sariling makapagpahinga. Inayos na lang niya saglit ang sarili bago lumabas ng kwarto at bumaba sa living room. Madilim na sa labas at siguradong patapos na ring maghain ng hapunan ang mga kasambahay nila. Kaya lang may iba pa siyang naabutan sa dining area. Naroroon si Jake. Nakasuot na ito ng apron at ito pa ang naglalapag ng mga nalulutong pagkain sa mesa. Jake, Manang, bakit niyo po siya hinahayaang? It's okay, Mia. I was able to sleep. Namamahay siguro ako. Yun ang sabi ni Manang Nelia. Bigil naman sa kanya ni Jake. Handa na ang pagkain, kumain na tayo. Nakangiti siya nitong inaya. Parang wala siya sa sariling sumunod at umupo sa pinaghila nitong dining chair para sa kanya. Sumunod din itong naupo roon at inabot ang isang mas batang kasambahay ang apron na hinubad nito. Hindi napansin ni Jake na nakita niya kung paano amuyin ng maid na yon ang apron na hinubad nito. Naningkit naman ang mga mata ni Mia sa katulong. Apron lang naman iyon. Ay parang gusto niya itong kunin sa kasambahay. Muling napamura naman sa kanyang isipan si Mia. Are you okay, Mia? Ha? Agad natuon ang atensyon niya sa lalaki. Napangiti naman sa kanya si Jake. You look more cute. Wika naman ito. Lumabas pa ang mapuputi nitong ngipin sa pagkakangiti sa kanya. Mukhang nakukyutan nga talaga sa kanya. Tumikim siya ng kaunti at sumimangot para itago ang pamumula niya. Cute lang ba ako at hindi maganda? Sinubukan niya rin itong biruin. Napangiti naman si Jake at maya-maya ay napahalakak niya ito. At tila naman, hinalughog naman ang puso niya sa narinig na tawa nito. Sumimangot pa rin siya, pero deep inside ay talagang nagiging wild na ang puso niya. Parang gusto niyang tumakbo pabalik sa kwarto niya at doon ilabas ang lahat ng kilig na nararamdaman niya sa ngayon. Hey, you okay?
Bahagya ng pinangunutan ng noo si Jake dahil sa pag-space out naman niya. Napatango naman siya rito at napangiti. Ikaw ang nagluto nito? Nagluluto ka? Pag-iiba naman niya sa usapan. Muli namang napatango at napangiti si Jake. Napapansin niyang palangiti talaga ang lalaki. Oo naman, paborito ko talaga ang magluto. Uwi ka naman ito. Sinimulan niyang tikman ang luto nito at agad napa-thumbs up naman dito. Hindi lang dahil nagustuhan niya, pero talagang napakasarap ng pagluluto nito. May talent talaga ito sa pagluluto. Agad siyang nakaramdam ng hiya para sa sarili. Ilang beses na ba niyang sinubukan ang sarili sa kusina? Pero at the end, hindi pa rin talaga siya natuto. Masarap? Tanong naman niya. Oo, para itong batang nasasayahan na masaya dahil nabili ang gustong laruan nito. Ngayon pa lang ay masasabi ni Mia na napakasimple lang talaga ni Jake Anthony de la Cuesta. Mabilis lang itong mapasaya. Napaka-talented pa nito sa kusina. At ang ngiti nito ay kahit sinong babae ay makukuha nito at sigurado siya. At naiinis siyang isipin pa lang na may ibang mga babaeng makakapuna sa lalaki. Nilakihan niya ang ngisi para rito. Yes, sana araw-araw ikaw na lang ang magluto dito. Nagbibiro lang naman siya. But for the following days ay palagi na talaga siya nitong ipinagluluto. Kahit pabaon niyang sandwich ay ito na ang gumagawa para sa kanya. At lalo lang lumalaki ang lugar ng lalaki sa puso niya sa bawat ngiti at effort nito para sa kanya. Sa bawat maliliit at inosenteng bagay na ginagawa nito para sa kanya. Hindi niya maikakaila na nagugustuhan talaga niya ito. Na pagmamahalang para sa isang kapamilya ang nararamdaman niya para rito. But until one day, she found out that it was already different at natatakot siya at iniiwasan niya ang lalaki